Magandang araw po sa inyong lahat. Isa ko na naman po. Nandito naman po ulit ako sa inyong harapan. Ako nga po pala si Cyrus from BSN Tuwan, and today po, I'll be performing albumins test by using acetic acid method po. So, ayun po. Ito po yung gagawin natin today is albumin test. And then, yung gagamitin natin is, the method is acetic acid po. So, ayun. So, step number 1 is greet the women and introduce yourself. So, good morning ma'am, good afternoon, kung anong oras kayo pumunta. So, yun. Good day po. So, my name is Cyrus and I'm the student nurse from Manila Central University College of Nursing. And then, step number 2, explain the procedure to the women and the rationale for each step yung perform natin. So, good day ma'am. Yung gagawin ko po ngayon is magpa-perform po ako ng albumins test by using acetic acid method po. So, yung po yung gagawin ko all throughout the procedure. And then, yun po. So, step number 3, gather all the materials na kakailanganin natin. So, ano ba yung mga kakailanganin natin is una, test tube holder, 10% acetic acid, urine, specimen na kinuha kanina umaga, and then yung midstream flow yon. Alcohol lamp, match, lighter, so kung naman, and then droppers, 2 pieces. So, step number 4 is instruct the client to urinate. Then, explain din natin sa kanya na dito siya sa ating clean container iihi. So, ayan. So, ma'am, iihi po kayo dito sa bottle, sa ating lalagyanan po, sa container natin. And then, yung kukunin po nating ihi nyo po is yung kalagitnaan po ng ihi nyo. So, kapag kalagitnaan ng ihi nyo po, kukunin nyo sa container po. So, ayan. So, step number 5. Step number 5 na po tayo is place the paper lining. So, kapag natin yung bag. So, ayan. Place the paper lining inside out on a table or any clean flat surface away from the client. So, ayan po. Step number 6 po is spread the plastic lining over the paper lining. And then, always remember the feed side. So, step number 7 na po tayo is place the bag in the area away from the client and tuck handles beneath the bag. So, lapag po natin yung bag natin dito, and then yung handle niya po is pakakit po natin sa ilalim. So, yan po. Kapag nasa gilid na po, itatakin na po is step number 8 po. Step number 8 po is open the bag. Ayan. And then, take out soap in a soap dish. And then, towel. And then, yung apron natin. So, ayan. So, step number 8, nailabas natin yung soap, in a soap dish, towel, and apron. So, ngayon naman po is step number 9 is do thorough hand washing. Dry hands and yun. Ayan, ayaw kuha. So, ayan po, maghuhugas na po tayo ng kamay. So, yun po. O, ayun po is, sa step number 9 is do thorough hand washing. So, nakapag-hand wash na po ako. And then, after po nyan, dry your hands. And then, place the soap and soap dish and towel near the bag. So, nagay po natin siya dito near the bag. So, number 10 po, step number 10 is put the apron on. So, magsusuot na po tayo ng ating apron. So, ayan po. Put the apron on sa step 11, sa step 10. So, step 11 naman po tayo ngayon is take out the kidney basin. So, ayan po, take out and place 3 cotton balls with alcohol. So, ayan po. So, ito po, ayan. So, the
gagawin po natin ngayon is maglalabas po tayo ng 3 cotton balls po with alcohol. And then lalagay po natin siya dito sa ating kidney bases. So 1, 2, and then 3. So ayan. Lagyan natin siya sa gilid. So step 12 naman po tayo. Step number 12 is take out 2 droppers, place them in the kidney basin. So ayan po. Same with the test tube and test tube holder. So ganun din po. Test tube and then test tube holder po is same lang din po. Lalagay din po natin siya sa loob ng kidney basin. Take out the match. Ayan. Alcohol lamp. Ito po. Acetic acid and place them near the kidney basin. So malapit po dapat sa kidney basin. So step number 13 na po tayo is ating place the waste receptacle at one corner of the working area. So lalagay ko natin siya dito sa corner. Ayan. So ayun po. So step number 14 na po tayo. So light the lamp. So tanggalin natin yung takip and then bubuksan na po natin yung lamp. So ayan po. Bukas na po siya. So step number 15 po is fill the test tube about 2/3 of urine. So, ito po siya. So, maglalagay po tayo ng 2/3 ng urine. So, hindi po natin siya pupunuin yung test tube. Kundi 2/3 lang po. So, ayan. So, ito na po yung 2/3 ng ating urine po. Ayan. And then, heat na po natin siya. Heat the upper portion of the test tube po to boiling point. And then, siguraduhin po natin na yung lid, yung mouth po ng test tube is nakaslant and malayo po sa atin and din yung sa patient po natin. So, ayan. Heat the portion of the test tube to boiling point. Po nasa boiling point na siya. So, next naman po is maglalagay na po tayo sa ating sa step number 16 po is nagawa na natin na heat na po natin yung upper portion ng test tube hanggang sa boiling point and then siguro natin na yung mouth of the test tube is away from us and then sa examiner. So, ngayon po sa step number 17 naman po is add 5 drops of acetic acid and let's make sure na 1 drop at a time and then after po nun is heat again. So, ayan po. So, 5 drops, so 1 at a time po. So, 1, 2, 3, 4, 5. And then, let's make sure po na yung mga ginamit nating droppers should be placed near the waste receptacle. So, ayan po. So, dahil po nakapag-add na po tayo ng 5 drops of acetic acid, 1 at a time only, so heat again po. So, ayan. So, let's wait lang po for a few minutes para po malaman natin yung results ng ating nagawa. So, ayan po. Mukulutan po siya. So,
So, ito na po. Na-heat na po natin. So, hintayin lang po natin ng ilang segundo po para mag-cool down. And then, after po pala nito is papatayin na po natin yung flame. So, paano po ba papatayin yung flame? So, yung takip, lagay na po natin dyan. So, ayan. So, ito na po yung results niya. Kung may ikita niyo po. Ayan. So, based po sa ating resulta po, so, base po dito is wala naman pong turbidity. Ayan. So, wala pong turbidity. So, turbidity po is paglabo. So, wala naman pong nangyari. So, normal naman po. So, ibig sabihin po, yung ating interpretation po sa ating step number 18 po is no turbidity, which means negative po. So, ayan po, negative si mother po. Ayan. Hindi po siya malabo. So, no turbidity. Kasi po, may other results pa po like faint turbidity, so positive 1, heavy turbidity, positive 2, and then solid is positive 3. So, dito po sa ginawa ko is no turbidity. So, ibig sabihin po is negative. So, yun po. And then, sa step number 19 naman po, so yung kanina, na-explain ko na po. So, yung mga nagamit po natin droppers po should be placed near the waste receptacle. So, sa step number 20 naman po is, kanina nga po nagawa ko na-put out ko na rin po yung flame, gamit po yung takip, so, inuno ka na po. So, ayun na po, namatay na po yung apoy niya. Naman pong step number 21 po is wash the test tube holder, and then yung droppers po sa ano po, sa lababo with soap po and dry them. So, ayun po. So, nagawa na po natin sa step number 21 po is na-wash ko na po yung test tube holder, and then yung droppers po. So, na-dry ko na rin po sila. So, step number 22 na po tayo ngayon. So, disinfect the kidney basin, test tube holder, droppers with cotton balls po, with alcohol. So, yun yung po yung nilagay natin kaninang tatlo. So, ayan po. So, ito po yung una. Punasan ko natin sa effect. Holder. So, discard na po natin to after. Lagay po natin siya sa ating waste receptacles, and gamitin na po natin yung pangalawa. So, ito naman po para sa ating test tube po. Ito po. Sa droplets. Sa dropper. And then, yung kidney basin naman po. So, after na po, so discard naman po natin ito. So, ayan. So, para po sa ating nahuhuling sa step number 23 na po tayo. So, which is with cotton ball po, with alcohol, na natitira, yung isang natitira. Kasi po, di ba kanina tatlo nilagay natin. Yung dalawa po nagamit natin. So, ito pong natitirang isa, gagamitin naman po natin siya para mag-disinfect ng lamp. Ayan. Disinfect the lamp. And then, after po ma-disinfect yung lamp, yung plastic lining naman po na inano natin. So, ayan po, discard na po natin siya. And then, step number 24 na po tayo. So, discard the waste receptacle. So, discard na po natin siya. So, may basuran po pala ako sa gilid. Ayan. So, step number 25 na po tayo. So, do thorough hand washing. So, ayan po. So, hand washing po ulit tayo. So, ito po. Babalik po. So, after ko na po So, dahil sa step number 25, nag-hand washing po ko. And then, na-dry ko na po yung hands ko. So,
step number 26 na po tayo which is return all the articles in the proper places in the bag. So, lahat po ng ginamit nating materials, babalik na po natin siya sa loob ng bag ngayon. So, ayan. Babalik na po natin lahat. So, ayan po, naibalik na po natin naibalik na po natin lahat ng ating ginamit sa ating bag po. So, step number 26 po yun. So, So, ngayon po, step number 29, kasi po doon sa checklist na wala po si 27 tsaka si 28. Sorry. So, ayun po. So, 29 po is, para siya na siyang 27. So, remove apron away from the body. So, yan. I-remove na po natin. Yan. Remove the apron away from the body, folding the contaminated part in. So, ayan po. So, place over the flaps of the bag. So, step number 28 is fold the plastic lining. So, sarap natin ito. Then, kunin natin yung bag. Ayan. So, step number 28 po is fold the plastic lining and contaminated part in. So, ayan po. Ayan po. Fold na natin itong ating plastic lining. So, place the plastic lining over the flaps po of the bag. So, ayan po. So, 29 is hold the bag with one hand. And with the other hand po, fold the paper lining. Contaminated part in. So, ayan po. And then, tapo na po natin. So, again, may plastic po dito sa aking gilid. So, shoot na lang po siya. So, step number 32, you close the bag and lock the bag. So, ayan po. So, step number 33 na po tayo. So, take the record, have a talk with the mother, write down all necessary data that we have gathered, observations, nursing care treatment rendered, and then give instructions for care of patients in the absence of nurse. So, dito po sa step na to is, i-record na po natin lahat ng ating na-gathered information all throughout the procedures from start to finish. And then, let's have a small talk. Hindi naman po ganun katagal. Just a few minutes lang po with the mother. And then, doon na po, sabihin natin yung observation, yung resulta, and then yung nursing care treatment, and then, let's give instructions kung paano po nila mapapangalagaan sa sarili nila, and then, habang wala po tayo. So, sa ating last step naman po, last step na po tayo, is make an appointment for the next visit. Is either clinic or home visit po. Take notes of the date and time. So, dahil last step na po tayo, so, make an appointment na po sa ating next visit. Lagay po natin yung date and time kung kailan po siya pupunta. And then, let's not forget to record kung anong oras din tayo pumunta dito. Kung anong oras tayo pumunta, and then kung anong oras din po tayo umalis. And then, lagay din po natin yung date ng kanilang pagpunta. Date ng pagpunta nila para sa susunod. And then, wag din natin kakalimutan na i-take down notes na kung anong araw tayo bumisita sa kanila for further, para po sa ating records po. So, ayun po. So, dahil nagawa ko na po lahat, yay, palakpakan. So, ayan po. So, ito na po yung aking return demonstration about performing Albumex test by using acetic acid method po.
So, ako nga po pala si Cyrus from BSN 21 and thank you for watching. So, thank you po. Bye-bye.